Ang mag-ina ay pumunta sa bahay ng mayamang pamilya upang magtrabaho bilang mga katulong para mag-ipon para sa operasyon ng asawa. Ang nahulog na litrato ay nagdulot ng pagkagulat sa pinakamayamang tao sa lugar. Dahil ang lalaking nasa litrato ay ang nawawala niyang apo na hinahanap niya sa loob ng 6 na taon. Jin Heng. Nang tumayo siya upang tanungin ang babae para linawin ang lahat, napansin ng batang lalaki na nahulog ang litrato ng kanyang ama sa sahig kaya pinulot niya ito. Sa oras na iyon, muling sumakit ang karamdaman ng lolo. Kasabay nito, naalala niya ang itsura ng kanyang apo noong bata pa ito. Ang itsura ng kambal na dala ng babaeng taga-nayon ay kapareho ng kanyang apo. Sa isang iglap, napagkamalan niyang ang batang lalaki ay ang kanyang nawawalang apo. Lolo, ang pangalan ko ay Liu Chunsheng, hindi Jin Heng. Sa wakas, napagtanto ng lolo ang kanyang pagkakamali. Ang nawawala niyang apo sa loob ng 6 na taon ay imposibleng bata pa rin. Ngunit ang itsura ng batang lalaki ay sobrang kahawig ng kanyang apo noong bata pa ito. Kaya agad niyang tinanong ang babae kung ano ang pangalan ng ama ng mga bata. Liu Deqiang ang pangalan. Nakilala ko siya sa nayon. Nang marinig kong tinawag si Liu Deqiang, saka ko lang nalaman na nagkamali ako. Siya ay may malubhang sakit. Lumabas ako sa pagkakataong ito para magtrabaho at kumita ng pera, para mag-ipon para sa operasyon niya. Pero hindi alam ni Lolo na ang malubhang may sakit na asawa ng babae, si Liu Deqiang, ay siya palang nawawala niyang apo na matagal na niyang hinahanap. Noon palang 6 na taon na ang nakalipas. Ang lalaki ay tinambangan ng mga kaaway at tumakas. Sa isang maliit na nayon, siya ay iniligtas ng babae. Sa maingat na pag-aalaga ng babae, unti-unti silang nagkaroon ng ugnayan. Plano niyang ipagtapat ang kanyang pagkakakilanlan pagkatapos ipanganak ang bata. Ngunit dahil sa isang aksidente sa sasakyan, siya ay nawalan ng malay. Sa ganitong paraan, inalagaan ng babae ang kanyang asawa sa loob ng 6 na taon. Pati ang bata ay nakapag-aral na sa elementarya. Ngayon, isang operasyon na lang ang kailangan para magising ang asawa, para makumpleto ang bayad sa operasyon. Napilitan ng babae na dalhin ang 2 anak sa lungsod para magtrabaho. At sa bahay ng pinakamayaman. 6 na taon nang hinahanap ni Lolo ang nawawala niyang apo, ngunit wala pa ring balita. Pinagalitan pa niya ang anak niya, sinasabing kung hindi pa rin mahanap ang apo, hindi niya makukuha ang karapatan sa pagmamana ng pamilya. Para mas mabilis na mahanap ang apo, si Lolo mismo ang pumunta sa kalsada upang maglagay ng maraming anunsyo sa paghahanap ng tao. Dahil sa matinding init at sobrang pagod, bigla siyang hinimatay sa kalsada. Ang eksenang ito ay nasaksihan ng Majay Inang kaka-rating lang sa lungsod. Agad na tumakbo ang babae upang tulungan si Lolo. Ate, ang ganitong klaseng matanda, huwag mong tulungan. Baka mamaya ikaw pa ang pagbintangan niya. Mawawala lahat ng ari-arian mo. Ate, kahit mahirap lang ako, pero kung pababayaan ko siyang mamatay, magkakaroon ako ng konsensya habang buhay. Dahil sa ginawa ng babae, nagising si Lolo. Nalaman niya na pumunta ang babae sa lungsod upang maghanap ng trabaho. Bilang pasasalamat sa utang na loob dahil sa pagliligtas ng buhay, dinala ni Lolo ang babae sa bahay nila upang maging katulong. Hindi lang siya binigyan ng mataas na sahod. Pinasabihan pa niya si Zhang Ma na hiwalay na lutuin ang pagkain para sa 2 bata. Kailangan alagaan ng mabuti para maging malusog at mataba. Yeast Films. Hindi niya alam na ang ginawa niyang ito ay ikinagalit ni Zhang Ma dahil sa inggit. Yeast Films. Ngunit habang sila'y naghahanda ng umalis, dumating ang isang tagapaglingkod at nagulat na natagpuan na ang kinaroroonan ni Senyorito sa ospital sa bayan sa labas ng lungsod. Sa ngayon, papunta na sila roon. Bilisan ang paghahanda ng sasakyan. Hindi nagtagal. Nagpadala si Lolo ng mga tao upang ang apo ay buhatin mula sa ospital sa bayan pabalik sa bahay. Dahil sa sobrang pagmamadali, hindi napansin ng babae na ang taong iyon ay ang kanyang asawa. Matapos ang pagsusuri ng doktor, natuklasan na isang operasyon lamang ang kailangan upang magising si Senyorito. Labis itong ikinatuwa ni Lolo. Kaya agad niyang inasikaso ang operasyon. Matapos ang 3 oras na paghihintay, matagumpay na natapos ang operasyon. 10 minuto pa at Majay gising na si Senyorito. Sa sobrang tuwa, agad na inutusan ni Lolo ang mga tagapaglingkod na maghanda ng malinis na tubig at mga damit na pamalit para sa apo. At bilang isang babaeng katulong, natural na kasama rin siya. Sa huli, si Zhang Ma ay gumawa ng paraan upang paalisin ang babae. Sadya niyang inilahad ang isang paa upang siya'y madapa. Sa huli, bumagsak siya ng malakas sa lupa. Ano ba ang nangyari sa'yo? Kakagaling lang ni Senyorito sa operasyon. Sa panahon na siya'y mahina pa. Kung siya'y magambala, kaya mo bang panagutan ito? Hindi ko ito sinasadya. Lolo, kanina narinig ko siyang nagrereklamo na. Kung magising si Senyorito, mas dadami ang kanyang gagawin. Hindi mo pwedeng gamitin ang catamaran mo para baliwalain ang kalagayan ni Senyorito. Dahil dito, agad nagalit ang lolo na labis na nagmamalasakit sa kanyang apo. Kaya't iniutos niyang parusahan si Zhang Ma ng 20 hampas ayon sa batas ng pamilya. Opo, gising na si Senyorito. Ang mahal kong apo. Sa wakas, nagising ka na. Su Wanning, iniutos ng lolo. Tingnan natin kung sino pa ang makakapagtanggol sa'yo ngayon. Talagang hindi ko ito sinasadya. Sa oras ng kagipitan, biglang nagising ang lalaki.
Dahil sa sobrang panghihina, kakagising pa lang ay muling nawalan ng malay. Samantala, ang babae sa kabilang panig ay talagang kawawa. Sa malupit na paglampas ni Zhang Ma, ang babae ay napuno ng sugat sa buong katawan. Ngunit para mag-ipon para sa operasyon ng asawa, nagpasya siyang tiisin ang lahat ng ito mag-isa. Sa wakas, nagising na rin ang lalaki kinabukasan. Kaya't hindi na siya makapaghintay na bumalik sa nayon para hanapin ang asawa. Ngunit nang buksan niya ang pinto, natuklasan niyang walang laman ang silid. Doon niya nalaman na sa loob ng 6 na taon, ang asawa niya ay nagpakahirap para alagaan siya. Naibenta na ng asawa niya ang lahat ng mahalagang gamit sa bahay. Sa oras na iyon, dumating din si Lolo sa bahay. Nang malaman niyang ang apo ay kasal na at may 2 anak na lalaki, labis na natuwa si Lolo. Para pasalamatan ng asawa ng apo sa pag-aalaga sa apo. At para sa pamilya Fang na magkaroon ng maraming anak at apo, nagpasya si Lolo at sinabi, "Ngayon, gagawin ko ito para sa asawa ng aking apo. Magdaos ng selusalo para sa paghahanap ng kamag-anak. Ipapahayag ko sa buong Jiangzhou. Hayaan ang lahat ng kilala at respetado sa Jiangzhou. Tumulong sa akin na hanapin ang aking apo sa tuhod na babae." Ha ha ha. Nang makabalik si Lolo sa bahay, natuklasan niyang may 2 batang lalaki na nangongolekta ng bote para mag-ipon para sa operasyon ng kanilang ama. Bigla niyang naalala na sinabi ng kanyang apo na mayroon siyang 2 anak na lalaki. Bukod pa rito, ang 2 batang ito ay kamukhang-kamukha ng kanyang apo noong bata pa ito. Bilis, kunin ang buhok ng 2 bata, at samahan mo ako para mag-padne test. Sa oras na ito, nakabalik na rin ang lalaki sa bahay. Ngunit bilang isang tagapaglingkod, hindi magawang tumingin ng diretsyo ng babae kay Senyorito. Pakiramdam niya lang na ang likod ng lalaki ay kahawig ng kanyang asawa. Sa nalalabing ilang oras bago ang selusalo para sa paghahanap ng kamag-anak, si Zhang Ma ay walang tigil sa pag-iisip ng paraan para bigyan ng babae ng pinakamadumi at pinakamahirap na gawain. Ngunit para sa operasyon ng kanyang asawa, palagi niyang tinitiis ito. Hindi niya alam na ang kanyang asawa ay nasa tabi niya lang. Walang tigil na iniisip siya ng kanyang asawa. Sa wakas, dumating na ang selusalo para sa paghahanap ng kamag-anak ngayong gabi. Ang selusalo para sa paghahanap ng kamag-anak na ito ay inorganisa ni Lolo para hanapin si Ginang. Espesyal na inimbitahan ng buong lungsod, pati na ang mga mayayaman at makapangyarihan. Mahalagang sandali ito, kaya't hindi dapat magkaroon ng anumang problema. Narinig mo ba? Naiintindihan ko. Sige, magtrabaho ka na. Ngunit habang naghahanda ang lahat para linisin at ayusin ang lugar, nakita ni Zhang Ma na dumating na ang amo kasama ang mga bisita. Bigla niyang naisip ang isang paraan para paalisin ang babae. Kaya't sinamantala niya ang pagkakataon at tinadyakan ang babae nang hindi ito nakatingin. Ang babae naman ay aksidenteng natamba sa tore ng champagne na nagkakahalaga ng libo-libo para sa mga bisita. Alam ng babae na tapos na siya. Nakita ni Zhang Ma ang nangyari at masaya siyang ngumiti. Pagkatapos, sinadya niyang magsinungaling at sinabi, "Ay nako, Su Wanning, ano ba ang ginagawa mo? Paano mo nagawa? Naitumba ang tore ng champagne ni Ginang. Bakit mo ito itinumba?" Kasabay nito, lumabas na ang resulta ng DNA test ni Lolo. Nang makita niya na 99% ang posibilidad ng pagiging magkamag-anak, masaya siya na halos maiyak na. Dahil napatunayan na ang 2 batang ito ay ang kanyang tunay na mga apo sa tuhod. Tara, sasamahan kayo ni Lolo para hanapin ang inyong hipag. Tara na, hindi niya alam na ang kanyang mabuting hipag. Dahil sa maling paratang ng katulong na sinadyang itapon ang champagne, ay kasalukuyang pinapagalitan ng matindi ng kanyang mabuting anak, HMPH. Kung hindi dahil kay Lolo na nagdala sa'yo dito, ano ang karapatan mo na pumasok sa pamilya namin? Ngayon, sinadya mo na namang itapon. Gusto mo bang sirain ang selusalo para sa paghahanap ng kamag-anak ni Senyorito? Napakasama ng iyong intensyon. Parusahan siya ayon sa batas ng pamilya. Oo, pero hindi alam ng pinuno ng pamilya na mamaya ay labis siyang magsisisi. Dahil ang babaeng pinapalo ay ang kanyang iniisip na mabuting manugang. Ano ang iniisip mo? Iniisip mo bang ang asawa mong taga-nayon ay darating para iligtas ka? O nangangarap ka pa rin na maging ginang ng mayamang pamilya? Sisirain ko ang iyong mukha. Tingnan natin kung sino pa ang gugustuhin ka. Habang sinasabi ito, kinuha niya ang bote ng alak sa tabi. Papaluan na sana ang ulo ng babae. Sa mismong sandaling iyon, tumigil ka. Nang tumingin ang lahat sa labas ng pinto, doon lang nila napansin na kasama ni Lolo ang 2 niyang bagong kinilalang apo sa tuhod. Dumating siya para ipagtanggol ang kanyang kaawa-awang apo sa tuhod na babae. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na galawin ang apo kong babae. Tumigil ka. Tingnan natin kung sinong maglalakas loob na galawin ang apo kong manugang. Tumigil ka. Tatay, tingnan natin kung sinong maglalakas loob na galawin ang apo kong manugang. Chunseng, Dongan. Nanay.
Gusto ko talagang makita kung sino ang maglalakas loob ngayon. Nagalawin ng apo kong manugang mula sa pamilyang Fang. Ito. Ang tapang mo, Zhang Quilian. Ikaw ay isang utusan lamang. At naglakas loob kang saktan ng apo kong manugang. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Tao. Parusahan niyo siya ng maayos para sa akin. Matandang Ginoo, sinusunod ko lamang ang utos ng amo. Para disiplinahin ang utosang ito na hindi marunong umintindi. Tatay. Siya ay isang babaeng manggagawa na galing sa probinsya. Nakaka-rating lang. Paano siya naging manugang ng pamilyang Fang? HMP. Naghanap na ako ng tao para imbestigahan ito. Ang dalawang batang ito ay tunay na anak ni Jinheng. Siya ang tunay kong apo sa tuhod. At si Su Wanning ang siyang ina ng dalawang batang ito. Kaya masasabi na siya ay manugang ng pamilya Fang. Ito. Paano ito naging posible? Ang clumsy na babaeng probinsyana at dating katulong na ito. Bigla na lang nagbago ng anyo, at naging manugang ng pamilyang Fang. Imposible ito. Ang ganitong kwentong probinsya nang naging prinsesa. Ay paano nangyari sa pamilyang Fang? Tumayo ka na, manugang. Patawad kung nakaranas ka ng hirap. Huwag kang mag-aalala. Ang mga nangapi sa'yo ngayon ay siguradong paparusahan ko ng mabigat. Lolo, hindi ba kayo nagkamali? Ang asawa ko ay si Liu Daqiang, at hindi Fang Jinheng. Hindi ako maaaring magkamali. Ang sinasabi mong Liu Daqiang ay siya rin mismo ang apo kong si Fang Jinheng. Ang DNA test result na iyon ay peke. Zhang Jia, anong ibig mong sabihin dito? Ako, Lolo, ang babaeng probinsyana na ito ay sinadya niyang makalapit sa inyo upang magamit ito para makapasok sa pamilya Fang. Makakuha ng mataas na katayuan sa pamilya Fang. Ano, may ganito palang pangyayari. Napakakasuklam-suklem. Ang pamilya Fang ang pinakamayaman sa buong lungsod. Araw-araw, hindi mabilang ang mga tao na gustong makapasok sa pamilyang Fang. Sayang lang, yung huling tao na gumawa ng ganito ay pinalubog na sa ilog ng matandang Fang. Ano ba talaga ang nangyayari rito? Posible bang peke ang DNA test? Matandang Panginoon, paano po kinuha ang inyong DNA? Ang matandang Panginoon mismo ang nagutos sa akin na pumunta sa silid ni Su Wanning at kunin ang buhok ng dalawang bata. At si Dr. Lee mismo ang nagsagawa ng pagsusuri. Tama, ganito dapat. Matandang Panginoon, ito'y bahagi ng kanyang tusong plano. Sinadya niyang gamitin ang paglinis ng silid bilang pagkakataon para kunin ang buhok ninyo at ng Panginoon. Pagkatapos, ikinalat niya ito sa silid. Hinintay lang niya ang sandaling ito. Nilalapastangan mo ako. Hindi ko magagawa ang ganitong bagay. Lolo, hindi ganyang klaseng tao si Mama. Hindi gagawin ni Mama ang ganitong bagay. Pa, kung susundin mo ang sinasabi niya, ang ulat ng DNA na ito, talagang posible itong peke. Miss Su, kahit kaduda-duda ang mga sinabi ni Zhang Quilian, pero wala akong magawa kundi paniwalaan ito. Alam ng lahat, ang pamilya Fang ay 6 na henerasyon ng may iisang tagapagmana. Kapag nagkamali ng pagkilala sa lahi, magdudulot ito ng pagkawala ng kayamanan ng pamilya Fang. Ang aming pamilya Fang ay hindi kailanman tatanggapin ang ganitong panganib. Tama, lahat ng manloloko sa pamilya Fang kailangang harapin ang matinding galit ng aming pamilya Fang. Ang jade pendant na ito ay ang pamana ng aming pamilya Fang. Natatangi ito sa buong mundo. Sabi ni Jinheng, naibigay na niya ang kalahati ng jade pendant sa apo sa tuhod na babae. Ngayon, kung ilalabas mo ito, kikilalanin kita. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. Ang jade pendant na ito. Wanning, ang jade pendant na ito ay pamana ng aming pamilya. Ngayon, ibinibigay ko ito sa iyo. Sobrang mahalaga ang red along ito. Hindi ko ito matatanggap. Wanning, iniligtas mo ang buhay ko. Ngayon, ikinasal ka pa sa akin. Ikaw na ang aking asawa. Ang piraso ng jade na ito. Daqiang. Mayroon. Noon pa si Daqiang. Nagbigay siya sa akin ng isang jade na piraso. Gaya nito, eksaktong pareho. Tulungan si Mama na hawakan ito. Mama, tutulungan ka naming maghanap. Paano ito posible? Noon ko pa itong dala. Ano ba talaga ang nangyari? Huwag na maghanap. Imposibleng mahanap mo ito. Papatayin kita. Bumalik ka sa kwarto. Umalis. Ang piraso ng jade na ito. Nasa akin ito.
Ang anak kong babae. Ang siyang tunay na nagligtas sa batang Panginoon. Ito. Anak na babae. Kunin ang jade na ibinigay sa iyo ng batang Panginoon. Ilabas mo na, Lolo. Tugma, tugma. Napaka-perpektong tugma. Kaya pala ikaw. Ikaw pala ang manugang kong babae. Wan Ning. Saan ka ba talaga? 6 na taon na. Ang 6 na taon na ito ay talaga namang mahirap para sa iyo. Kapag nahanap ko na kayo ng mga bata, siguradong ipaparanas ko sa inyo. Ang pinakamagandang buhay sa mundo. Ang pinakamasasayang araw. Ang batang Panginoon. Natagpuan na ang batang ginang. Pakiusap, pumunta ka na sa lugar ng pagkilala. Ano? Natagpuan na. Dalhin mo ako roon ngayon din. Hindi ito posible. Ito. Akin ito. Ibalik mo yan sa akin ngayon din. Kung ikaw ay magbubulaan pa, papunitin ko ang iyong bibig. Narito ang jade pendant. Matibay ang ebidensya. Gusto mo pa bang magdahilan? Matandang Ginoo. Kailangan mong ipagtanggol si Lily. Mabigat na parusahan ang babaeng mandaraya at masama. Mga tao, hulihin niyo sila. Matandang Ginoo. Talagang sa akin ang jade pendant na iyon. Hindi ako nagsisinungaling. Naglalakas loob ka pang magdahilan. Ikaw na masamang babae. Kung wala ang aking ina, halos nagtagumpay ka sana. Lolo, maaari mo bang, ang tatlong ito na walang kamalay-malay, na naglakas loob sa ating angkan, na maglako ng kasinungalingan, ibigay mo sa akin para parusahan. Kung hindi natin parurusahan ng mabigat, baka sa hinaharap, may maglakas loob pa, na apihin ang ating angkan. Kung gayon, ibigay ko na sa iyo ang parusa. Salamat Lolo. Mga tao, baliin nyo, ang isa niyang binti, itapon siya palabas, itiwalag mula sa angkan ng Fang. Huwag niyong apihin ang nanay ko. Ay, pinakamahal na Lolo, hindi sinungaling si Mama. Huwag baliin ang binti ni Mama. Nakikiusap ako, pinakamahal na Lolo. Bilesen, pinakamahal na Lolo. Huwag saktan si Mama. Ito ay litrato ni Mama at Papa. Teka, ito. Itay. Talagang si Jinhyang ito. Ang larawan kasama si Su Wanning. Sa loob, maaaring. Ang dalawang batang ito. Ito ay talagang pag-aari ng apo ko. Matandang Lolo. Peke rin ang litratong ito. Wala akong ginawa. Totoo itong litrato na ito. Ay si Papa at Mama. Ang kumuha. Ikaw na bata ka. Sinasabi mong totoo ang litrato. Totoo na iyon. Nasa kamay ng anak kong babae. Lalo na yung kay Sir. Nasaan ang video ng pagmamahalan? Anak na babae. Kunin mo ang video. Ipakita mo sa kanila. Lolo, tingnan mo. Talagang si Jinhyang ito. Lolo, ang litrato na ito. Peke ito na gawa ng computer. Ang video ko ang totoo. Alam ito ng lahat. Hindi maaaring i-edit ang video. Sige, talagang may masamang balak. Talagang handang-handa. Nakikita kita. Ito ay pinaghandaan. Ang ari-arian ng pamilya Fang namin. Ikaw, ang kanyang puso ay karapat-dapat sa kamatayan. Ang kanyang puso ay karapat-dapat sa kamatayan. Ubo, ubo, ubo. Tatay. Su Wanning. Lahat tungkol sa pamilya Fang. Lahat ng akin. Kahit totoo ka, nakuha ko na. Ang pag-aproba ni Mr. Fang. Simula ngayon, ako ang pamilya Fang. Ang lehitimong apo-in-law. Mga bisita. Baliin ang isang paa niya para sa akin. Itapon mo. Huwag mo siyang hayaan. Pagpasok sa pamilya Fang. Hands on. Ayoko. Bata. Inay, pwede mo akong suntukin. Huwag mong patulan ang anak ko. Inay. Kapayapaan sa taglamig, tagsibol, inay, huminto. Nagtataka ako kung sino ang naglakas loob na i-bully ang aking asawa. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang apihin ang asawa ko. Dakyang. Jinhyang. Ay nako, Jinhyang. Ay nako, Jinhyang. Huwag mo namang takutin si Lolo, Doktor. Jinhyang. Kumusta na siya? Ano ang nangyari sa kanya? Doktor, si Lolo sa tuhod. Hindi pa tuluyang gumaling si binata. Dinibdib pa niya ang stress. Kaya nagbalik ang dating sakit. Kaya bigla na lang siyang nahimitay. Dali, dalhin na siya sa ospital. Huwag magaksaya ng oras. Dali, dali, dali. Bilisen.
Dali, dali. Ikaw, kung hindi dahil sa iyo ngayon, sa lugar na ito, na nagdulot ng ganitong kaguluhan, si Jin Yang, bakit siya magkakaroon ng pagbabalik ng dating sakit? Ngayon, lumayas ka dito. Ayokong makita ka ulit. Dali, umalis ka agad dito. Lumabas ka. Isama mo silang lahat. Itay, bumalik na muna tayo at magpahinga. Huwag mong sirain ang kalusugan mo dahil sa galit. Ang 3 taong iyon, siguradong paparusahan ko sila sa hinaharap. Umuwi na tayo. Paano ako magiging panatag? Ihanda ang sasakyan. Pumunta tayo sa ospital. Sasamahan ko si Jin Yang Asterisk. Sige, hindi maaaring magkaroon ng kahit kaunting pagkakamali. Terra. Huwag kang mag-alala, Lawa Iye. Walang malubhang nangyari kay Binata. Kailangan lamang niyang magpahinga ng ilang araw. Sige. Jin Yang. Lawa Iye, tungkol kay Binata sa ngayon, ano ang masasabi ninyo tungkol sa kasunduang ito ng kasal? Huwag kang mag-alala, ang pamilya Fang namin. Hindi kailanman nagkakait sa sinumang tumutulong sa pamilya Fang. Kahit si Jin Yang ay nawalan ng malay ngayon, aaminin ko pa rin. Si Limal bilang apo kong manugang. Simula ngayon, ikaw na ang biyenan ng pamilya Fang. Huwag mo na akong tawaging Laoye. Tawagin mo akong biyenan. Sige, biyenan. Biyenan. Sa pamilya Fang, ikaw, naglingkod ka na ng higit sa 10 taon, di ba? Kahapon, eksaktong 16 na taon na iyon. Simula ngayon, isa ka ng mahalagang panauhin ng pamilya Fang. Hayaan mong ang mga tagapaglingkod ang mag-alaga sa iyo. Biyenan. Angkop ba ito? Bakit naman hindi magiging angkop? Ako ang magpapasya tungkol dito. At ito na ang magiging desisyon. Limal, ang piging na ito, nasira ng babaeng iyon na may masamang hangarin. Sa huli, natapos ito ng hindi maayos. Pero huwag kang mag-alala. Pagkalipas ng 3 araw, maghahanda ako ng mas malaking piging. Mas magarbong salusalo. Sa oras na iyon, ipapaalam ko sa buong lungsod. Ikaw, ang kinikilalang legal na miyembro ng aming pamilya Fang. Apo sa tuhod na manugang babae. Hoy, sige. Itay, narinig ng Board of Directors na bumalik si Jin Yang. Gusto nilang magdaos ng tulong para magsaya ng sabay-sabay. Dati, upang hanapin si Jin Yang, patuloy na ipinagpaliban ng Board of Directors. Kung ganoon, pupunta na ako. Ginang Balay, sa panig ni Jin Yang, kayo at ang apo sa tuhod na manugang babae ang bahala na sa kanya. Balay, unahin niyo muna ang inyong mga gawain. Narito si Jin Yang kasama ko at si Limal. Wala kayong dapat ipag-alala. Oo, Lolo, huwag po kayong mag-alala. Siguradong aalagaan namin si Jin Yang nang maayos. Itay, hayaan na po silang samahan ako. Basta naririto sila. Kampante rin ako. Pasensya na sa abala. Dapat lang. Napakaganda, inay, nakapasok tayo sa pamilya Fang. Kaya mula ngayon, matatamasa natin ang walang katapusang karangyaan at kayamanan. Nasa panganib ang kayamanan. Kung hindi dahil sa mabilis kong pagdedesisyon, anak, hindi ka magiging apo sa tuhod na manugang babae ng pamilya Fang. Ito ang pamilyang Fang, ang nangungunang pamilya sa Jiangzhou. Ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Jiangzhou ay ang pamilya Fang. Talagang ang galing mo, mama. Pero paano kung magising si Fang Jinheng? Paano kung makilala niya ako? Hindi ba malalaman ng pamilya Fang ang lahat? At higit pa roon, mararanasan natin ang matinding galit ng pamilya Fang. Sinabi mo na rin naman, kailangang hintayin nating magising siya. Kung ganoon, papatagalin na lang natin ang paggising niya. Nandito, ang pampatulog. Gagawin natin na magulo ang epekto ng gamot sa kanya. Kahit papaano ay mapapatulog pa natin siya ng maraming buwan. Kapag nagising siya, matagal na tayong nakaalis, at nadala na natin ang mga ari-arian ng pamilya Fang at nakalayo na tayo. Talagang ang galing mo, mama. Pero, kailangan din nating maghanda ng planong reserba. Ang utak niya ngayon ay parang kalamay. Ano man ang sabihin natin, iyon ang paniniwalaan niya. Kaya, bakit hindi mo ngayon gawin kay Ginoo? Ang tapos na ang dapat tapusin. Lakasan ang loob mo para gawing totoo ang bagay na ito. Tanggapin ito bilang realidad. Mama, ang ibig mong sabihin ay, tama, ilabas mo ang lahat ng kakayahan mo. Kahit anong pagsusuri pa ang gawin nila. Ikaw ay nagdadalang tao.
At ang dinadala mo ay anak ng Ginoo. Pero ang nanay mong babaeng bastos. Kasama ang dalawa niyang anak. Sa huli, sila'y isang kapahamakan. Anak kong mabait, huwag kang mag-alala. Ubusin ang masasama. Ako, ang nanay mo. Alam ko, ang patay ay hindi nagsasalita. Hanggat mawawala sila. Lahat ng ito, hindi ba't walang nakakaalam? Mga pagbati, hindi ko inaasahan na ang asawa mo ay mula sa ika-6 na henerasyon ng pamilya Fang, ang nag-iisang apo sa tuhod. Ngayon, kayo ng inyong tatlo, ay tiyak na makakaranas ng walang katapusang biyaya. Wan Ning, ang galing mo, ang pamilya Fang. Ay, saan ka pupunta? Grabe naman, hindi naman kami humihiram ng pera sa'yo. Grabe talaga. Ay, hindi ba ito si Wan Ning? Ay, siya nga. Inalagaan niya ang kanyang comatose na asawa sa loob ng 6 na taon. Hanggang sa maantig ang mga Diyos. Hindi ko inakala na ang asawa niya ay miyembro ng pamilya Fang. Ate, ikaw na naghirap at nagsakripisyo ng 6 na taon. Siguradong hindi ka pinabayaan ng pamilya Fang, tama ba? Ate, anong nangyayari dito? Anong meron? Ay, nako. Lahat kayo, bumalik na sa inyong mga gawain. Huwag na kayong magsalita ng kung ano-ano. Tara na. Halika muna sa bahay ko at magpahinga. Ano man ang kailangan pag-usapan, unti-unti nating ayusin. Heto, bigay mo kay Tia. Pahinga ka muna pagdating sa bahay. Ganito lang talaga ang nangyari. Itong si Fang, iniwan ng asawa at anak. Wala nang kinikilalang kamag-anak. Talagang napakasama. Ikaw, sa hirap at ginhawa, inalagaan mo siya ng napakaraming taon. Ngunit hindi ka pa rin niya kinilala. Ang pamilyang iyon, lahat sila mga walang hiya, mga walang puso, mga ingrato. At pati ang pamilya ni Zhang Quilian. Mas lalo pang inutil. Oh. Pasensya ka na, kapatid. Nagulat kita ng husto. Talagang pinasama nila ang loob ko. Tia Liu, hindi ganoon. Pag-usapan natin. Gagaan ang pakiramdam mo. Tayong taga-nayon, diretso magsalita pero tama ang punto. Ang mga taong iyon, dapat lang punahin. Tingnan mo ako, puro kwento na lang. Kumain ka na dali. Lumamig na ang ulam. Tia Liu, matagal ko nang naibenta ang sarili kong bahay. Kung wala ka dito, wala na kaming matutuluyan. Salamat sa'yo. Talagang nagpapasalamat ako. Magkakapit-bahay lang naman tayo. Bakit kailangan pang sabihin yan? Sa hinaharap, alagaan mo na lang ang 2 bata. Mamuhay kayo ng maayos. Mas mabuti pa yan kaysa sa kahit ano. Kumain na kayo agad. Mauuna na akong bumalik sa kwarto. Kumain na kayo agad. Nay, saan ba talaga pumunta si tatay? Miss ko na si tatay. Si tatay kasi, pinakabagong balita, inanunsyo ng pinakamayamang pamilya sa Jiangzhou, ang pamilya Fang, na magkakaroon ng malaking handaan sa napipiling araw, para salubungin ang apo nilang manugang. Ayon sa mga ulat, ang pinakamatandang apo ng pamilya Fang na si Fang Jinheng, na nawala ng 6 na taon, ay siya palang mabait na. Iniwan na tayo ni tatay. Kung ganoon, si Lolo sa tuhod, mabait naman siya sa atin. Hindi siya ang lolo sa tuhod ninyo. Siya ang patriarka ng pamilya Fang. Tama na yan. Kumain na kayo. Kumain na kayo. Nay, hindi tayo iniwan ni tatay. Tayo na ang hindi mangangailangan kay tatay mula ngayon. Nay, mula ngayon, ako at si Bunso ay sabay na mag-aalaga kay inay. Mula ngayon, ako at si kuya, sama-sama nating alagaan si nanay. Sige, kapag lumaki na kayo, saka na natin pag-usapan. Ngayon, matulog muna kayo. Okay ba yun? Halika, humiga ka na. Sino? Sino kayo? Tao, tulong, nanay. Ginagalit niyo ang pamilya Fang, at iniisip niyong makakaligtas kayo. Nananaginip kayo. Ang pamilya Fang. Kailangan ba talagang gusto niyo na ubusin kami sa ganitong paraan? Kung hindi parurusahan ng mabigat ang tulad ninyo, na umakyat gamit ang masasamang paraan, saan pa ilalagay ang dangal ng pamilya Fang? Kailangang parusahan ng mabigat ang batang ginang. Kayong tatlong sinungaling, para ipahayag sa madla, na ang pamilya Fang ay hindi pwedeng year-okan. Nanay, dalhin sila. Huwag niyong sasaktan si nanay. Nanay, tumakas ka na. Hindi ko pwedeng iwanan kayo, mga anak ko. Mga anak, bilis, tumakas na kayo. Sino ba kayo? Tao, tulong. Nako, bilis, tumakas na. Bitawan nyo.
Kapatid, ayos ka lang ba? Ano ba talaga ang nangyayari? Ang pamilya Fang iyon. Nagpadala sila ng mga tao para agawin ang mga anak ko. Ano? Talaga bang ganito kalupit ang pamilya Fang? Kailangan kong iligtas sila. Sila lang ang tanging pag-asa ko. Kung wala sila, hindi na rin ako mabubuhay. Huwag kang magmadali. Mag-isip tayong lahat ng paraan. Kapatid na babae, ang pamilya Fang ay biglang nagbago, hindi na kinikilala ang mga tao. Pero kailangan din nilang maging makatarungan. Ang buong barangay ay susuporta sa iyo. Inalagaan mo si Dakyang ng 6 na taon. Dalhin mo ang ebidensyang ito. Hindi ako naniniwala na ang pamilya Fang may lakas pa ng loob na gawin ang kahit ano sa inyo, Majay Ina. Oo nga, tama. Lahat kami ay naglagay ng fingerprint. Kahit umabot pa sa korte, magbibigay din ako ng testimonya para sa iyo. Mananagot ako. Ikaw ang nag-alaga sa kanya ng 6 na taon. Magbibigay ako ng testimonya para sa iyo. Tama. Pwede rin akong magbigay ng patunay. Kahit na ang pamilya nila ang pinakamayaman, hindi pa rin nila maaaring sirain ang kanilang konsensya. Salamat sa inyong lahat. Tumayo ka na. Kapwa kababaryo. Hindi mo na kailangang sabihin ang mga iyon. Sige na. Dalhin mo ito. Magmadali ka. Iligtas mo ang bata. Oo. Sandali lang. Siya, peking tao. Kaya pala itong baliw na babaeng ito na naman. Noong huling beses na ibinunyag ko siya sa publiko, hindi pa ba sapat? Anong pinagdagawa niya ngayon? Hay, wala nang pag-asa ang babaeng ito. Mabuti at nandito ka, ikaw na maliit na maganda. Nag-iisip pa ako kung paano ka hahanapin. Kusang loob ka pang pumunta dito. Dakpin siya. Sandali lang. Lahat ng tao sa nayon, kayang patunayan. Ako ang nagligtas kay Liu Dakyang, na siyang si Fang Jinheng na tinatawag ninyo. Ako rin. Inalagaan ko siya ng 6 na taon. Lahat ng tao ay maaaring magpatunay para sa akin. Zhang Lili, hindi ko hinihingi ang paghingi mo ng tawad. Hindi ko rin hinihingi ang kahit anong estado. Gusto ko lang ng paliwanag. At saka, pakawalan mo lang ang mga anak ko. Kalilimutan ko na ang nangyari. Humingi ng paliwanag. Sige, bibigyan kita ng paliwanag. Ang paliwanag na ito. Masaya ka na ba sa paliwanag na ito? Ikaw. Sinabi mong ako'y peke. Alam ko namang pekeng tao ako. Alam ko rin na ikaw ay napagbintangan. Pero ano naman ngayon? May naniniwala ba sa'yo dito? Hindi lang iyon. Magagawa ko pang mapasunod ka na umamin ng kusa. Ikaw ay pekeng tao. Ako ang totoong tao. Naniniwala ka ba o hindi? Chunsheng. Dongan. Nakita mo na, di ba? Kung hindi mo susundin ang sinasabi ko ngayon, ang 2 anak mong ito, ihahagis sa tubig para maging pagkain ng mga isda. Nakikiusap ako, pakawalan mo sila. Ano ang gusto mong gawin ko? Susundin ko lahat ng gusto mo. Sige, ngayon, ipahayag mo sa lahat, na ikaw ay pekeng tao. Kung hindi mo aaminin, sila, ay mamamatay na. Ako ay luluhod at sasabihin. Ako ay... Ano ka? Bilisin mo ang pagsabi. Kung hindi, ang 2 mong anak ay parehong mamamatay. Ako ay... Sadya kong pinagplanuhan. Ang pagpapanggap at panloloko. Babae. Sabi ko na nga ba, siya ay isang manloloko. Si Zhang Lili ang tunay. Naapo sa tuhod sa pamilya Fang. Nasabi ko na lahat. Pakawalan. Pakawalan ang mga anak ko. Pakawalan. Ha, pangarap mo na lang iyon. Dinig ng lahat ang sinabi niya kanina. Inamin niya mismo na siya ay pekeng tao. Ano sa tingin ninyo? Ang ganitong klase ng taong gagawin ang lahat. Babaeng nanloloko at nandaraya. Ano ang nararapat gawin sa kanya? Maraming kasamaan ang nagawa. Wala na siyang konsensya. Ang ganitong mga tao,
ay nararapat na mamatay. Tama, mabuti na lang at nabunyag na siya. Kung hindi baka nagtagumpay pa siya. Pinagbigyan ko na lahat ng kondisyon mo. Pakawalan mo na ang anak ko. Kondisyon. Sino na ba ang nakita mo na nakikipag-usap ng kondisyon sa patay? Ngayong araw na ito, hindi ka na makakaalis dito. Panahon na para uminom ng gamot si Ginoo. Pakitikman po kung tama ang temperatura nito. Sa mga nakaraang araw, si Ginang ang nag-aalaga sa inyo. Hindi ko rin alam kung angkop ito sa inyo. Dahan-dahan. Ginang. Nako, natagpuan na ang apo nilang babae. Ngayon, nasa lugar na ito ng handaan. Bukas. Kailangan ko siyang hanapin. Nako, Jinheng. Ang batang ito, hindi na makapaghintay ng isang araw. Totoo man o hindi, basta mamatay ka lang. Ang pamilyang Fang dahil sa presyon, ay mapipilitang kilalanin ako. Ang pamilyang Fang ba, ay mag-aasawa ng patay, na magiging manugang. Bakit mo piniling mabuhay pa? Kung ako ikaw, wala na akong mukhang ihaharap para mabuhay pa. Tama, ang mga taong katulad nito, ay hindi kawalan kung mamamatay. May masamang balak, nang arap yumaman sa maling paraan. Talagang napakalaking kasalanan. Kung mamatay ka ngayon, maaaring pakawalan ko pa rin, ang dalawang anak mo. Pero, hindi mo rin naman ako paniniwalaan, hindi ba? Sasabihin mo sa akin, ano pang silbi ng buhay mo? Wala ka ng estado, wala ka ng mga anak, maging si Jinheng. Hindi ka na rin pipiliin. Ano ang sinasabi mo? Oh, nakalimutan ko sabihin sa'yo. Ako at si Jinheng, may anak na kami. Sabi niya, na hindi kanya kilala ni Katie Ting. Imposible. Huwag mo akong linlangin. Kung ganito ang iniisip mo, para gaman ang loob mo, pwede rin naman. Kung hindi ka pa rin kikilos, ang dalawang anak mo, mamamatay na. Dakiyang, Chunsheng, Dongan. Ako, hindi ko na kayo masasamahan. Waning. 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 Dakiyang. Waning. Wala na. Ayos na. Sino ang nagkaroon ng lakas ng loob para saktan ng asawa ko, si Fang Jinheng? Tatanungin ko ulit, sino ang nagkaroon ng lakas ng loob para saktan ng asawa ko, Su Wanning? Dakiyang, akala ko hindi mo na ako mahal. Paumanhin, patawad, Wanning. Ako ang nahuli. Pasensya na kung nasaktan ka. Hindi ko kayo iiwan. Patawarin mo ako. Tama na, Dakiyang. Anak, ang mga anak natin. Tara na, bilisan mo. Ay, Lily, saan ka ba nagmamadaling pumunta? Ang handaan na ito, ay para lang talaga sa iyo. Ito. Jinheng, ito, dakpin siya. Ano to? Nasaan na ba ang mga anak namin ni Wanning? Bilis, sabihin mo. Jinheng, panganib ang kinakaharap ng mga anak natin. Kailangan nating pumunta at iligtas sila agad. Anong sinabi mo? Zhang Quilian, naglakas loob kang galawin ang mga anak ko. Bilis, sabihin mo. Nasaan sila? Huwag kang mag-alala, binata. Wala silang masama. Hindi ako maglalakas loob na saktan sila. Tinapat ko lang siya. Jinheng, Lily, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ba't si Lily ang tagapagligtas mo? Oo nga pala. Totoo yun, Lolo.
Hindi ko rin alam kung ano ang nangyari. Bigla na lang si Jinheng. Sinaktan kami at pinagsisigawan. Jinheng, kakagaling mo lang ba sa malubhang karamdaman? Hindi pa rin ba masyadong malinaw ang isip mo? Hinayaan mong ang taga-nayon na ito ay linlangin ka. Jinheng, ako ang nagligtas sa iyo. Tapos nang ahas ka pang linlangin ako. Talaga bang iniisip mo na wala akong alam sa lahat ng ito? Linlangin ka. Paano ko naman magagawa iyon? Jinheng, nawalan ka ba ng alaala? Subukan mong pag-isipang mabuti ulit. Anong iisipin? Talaga bang iniisip nyo na noong nakahiga ako sa ospital, ang mga ginagawa nyo ay hindi ko nalalaman? Jinheng, anong ibig mong sabihin dito? Hindi kaya ang taong nagligtas sa akin ay hindi sila. Ang nagligtas sa akin ay si Su Wanning. Simulat sa Paul, siya lamang ang tumulong sa akin. Tungkol naman sa kanila, hindi lang nila ako iniligtas. Sa panahon na nasa ospital ako, palihim pa silang gumalaw sa mga gamot ko, para hindi na ako muling magising. Ano? Ikaw? Talaga bang may ganitong nangyari? Kayo? Sabi niya, basta't hindi ako magising, ang anak niyang babae, ay maaari niyang ipagpatuloy ang pagpapanggap bilang apo sa tuhod ng pamilya Fang. Ginoo, siguradong nananaginip ka. Paano ito mangyayari sa atin? Nanaginip ako. Sa tingin ko kahit sa panaginip, hindi ninyo maiintindihan. Habang nakahiga ako sa ospital noon, ang mga sinabi ninyo sa tabi ng tainga ko, ay malinaw ko lahat narinig. Ibig sabihin, ang tunay na nagligtas sa iyo 6 na taon ang nakakaraan, at ang nagpakasal sa iyo at nagkaanak ng 2 beses. Ang totoo ay, syempre si Wanning. Mula noon hanggang ngayon, siya lamang ang meron ako. Itay. Jinheng, hinihingi ko ang tawad ni Wanning. Noong una, sobra ko siyang napagbintangan ng mali. Hindi lang ako tumulong sa masama, ako mismo pa ang nagpang-iye sa kanya mula sa pamilya Fang. Itay, nilinlang ka rin ng mga tusong tao, kaya nagkamali ka ng desisyon. Kunin ang 2 malulupit na babaeng ito, at dakpin sila, parusahan ng mabigat. Ginoong matanda, alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi ko dapat nagkunwari na ako ang apo sa tuhod na manugang ng pamilya Fang. Hindi ko na ulit gagawin ito. Ang iyong jade pendant, saan nga ba ito nanggaling? Ito'y galing sa nanay ko. Siya ang nagutos sa akin na magkunwari. Wala akong alam. Ginoong matanda, sasabihin ko na ang lahat. Basta't patawarin niyo kami. Ang jade pendant na iyon, pinulot ko iyon. Matapos ko siyang pagalitan noon, nahulog sa lupa ang kalahating bahagi ng jade pendant. Hindi ko alam kung para saan ito, kaya itinatago ko na lang. Hindi ko inaakala na ito pala ay. Sige, sabihin mo, na nakita mong inilagay niya ang buhok, para baguhin ang resulta ng pagsusuri. Sinabi ko lang iyon ng walang basehan. Hindi ko akalain na maniniwala talaga kayo. Kawalang galang. Napakawalang galang ninyo. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Nalokohin ang pamilya namin, Fang. Ginoong matanda, nagkamali kami. Ginoong matanda, dahil sa ginawa kong pagsisilbi sa inyo, pamilya Fang, ng ilang taon bilang katulong, patawarin niyo na po kami. Matandang guro, talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Patawarin niyo na po kami, lolo. Talaga bang alam niyo na ang pagkakamali niyo? Oo, alam na namin. Alam na namin. Sa nalalabing bahagi ng buhay, handa kaming magsilbi sa inyo. Patawarin niyo na kami. HM, huwag na sa nalalabing bahagi ng buhay. Sa susunod na buhay na lang. Mga tao, dalhin niyo yan sa labas. Lolo. Lolo. At kayong lahat, lumayas kayo. Lahat kayo, lumayas. Batang amo, batang amo, batang amo, batang amo. Nahanap na namin ang 2 batang amo. Ngunit, anong nangyari sa kanila? Anong nangyari kina Chunseng at Dongen? Huwag kang mag-alala. Ang 2 batang amo ay ligtas at walang kapahamakan. Ang ibig mong sabihin, si Chunseng at ang iba pa ay ligtas, tama ba? Agad kaming nagpadala ng doktor. Sila ay sinuri. Kaunti lang ang kanilang gulat. Ang kanilang katawan ay nasa maayos na kalagayan. Mabuti at ligtas sila. Mabuti at ligtas sila. Ligtas na ang lahat. Weineng, ligtas na ang lahat. Simula ngayon, hindi ko nahahayaan ang sinuman. Naapihin kayong mag-ina. Hindi ko na kayo iiwan. Mas pag-iigihan ko pa ang pagmamahal sa inyo. Hindi ko na kayo iiwan.
Totoo ba ang sinasabi mo? Sige, pagkakatiwalaan kita ulit. Dakiyang, ang saya ko na makita kang muli. Akala ko nga, naihanda ko na ang sarili kong alagaan ka. Habang buhay, hindi ko inaasahan na ikaw pala ang nakatatandang anak ng pamilyang Fang. Huwag kang mag-alala, Wan Ning. Hindi ko hahayaang maghirap pa kayong muli. Wan Ning. Hindi, apo kong manugang. Ito, dati ay kami. Ito. Amo, matandang amo, paumanhin. Hindi ko nalalampasan pa. Hindi ako natakot. Bago umalis, kinagat ko pa ang masamang iyon. Ako rin. Matagal ko nang alam na may darating na magliligtas sa atin. Chun Sheng, Dong An, talaga bang ayos lang kayo? Ayos lang kami, Mama. Lalaki kami, hindi natatakot. Sige, sige, mga lalaki kayo. Papa, kung sa susunod, hindi mo kami pipiliin ni Mama, paparusahan ka namin. Sinong nagsabi na hindi ko kayo gusto? Paano ko kayo hindi gugustuhin? Aba, napaka-mature mo na. Chun Sheng, Dong An. Kumusta ang kalusugan ninyo? Wan Yin, nagagalit ka pa rin ba kay Lolo? Hindi ako nangangahas, si Lolo ay iginagalang at may mataas na dangal. Hindi ko kayang maging matigas ang ulo, Wan Yin. Wan Yin, nagpadalos-dalos lang ako noon. Tingnan mo itong matanda kong mukha. Namumula na nga ito sa hiya. Ito ay, Lolo ay mukhang malusog at masigla. Ang kalusugan ay magandang bagay. Tara na. Jinheng, ano ang dapat kong gawin? Si Wan Yin, hindi niya ako mapatawad. Lolo, hindi ko saklaw ito. Hindi ko rin kayo matutulungan. Ang makakabawi ay siya ring nagkamali. Lolo, kailangan mong humanap ng paraan para rito. Oo. Ako ito. Ay nako, sabi mo nga. Ay nako. Madaling mapaamo ang mga bata. Unahin ang mga apong lalaki. Kapag napalapit mo sila, si Wan Yin ay kusang magbabago ng isip. Ha ha ha. Itong tsokolate ay pinakamataas na uri at imported. Siguradong magugustuhan nila ito. Ha ha ha. Ay, ito. Apo, apo. Apo, mahilig ka ba sa tsokolate? Ito ang pinakamahusay sa buong mundo. Sabi ni nanay, ang pagkain ng tsokolate ay nagdudulot ng bulok ng ngipin. Hindi namin ito kinakain. Ay nako. Itong buhay. Sinisira nito ang aking magagandang plano. Ako ito. Ay nako. Chun Sheng Dongan, tingnan niyo kung ano ang dinala ni Lolo para sa inyo. M24M Seval. Halika. Natapos mo na ba ang iyong takdang aralin? Kung ganun, bilisan mo at isulat na. Buong araw puro laro lang ang alam. Ginoo. Ang batang ito ay kailangang palaging i-educate. Tama po ba ang sinasabi ko? Jinheng, pasok pa rin ba sa panlasa mo ang luto ng kusinero ng bahay? Oo, kapareho pa rin ang lasa 6 na taon ang nakakaraan. Dongan Chun Sheng. Ang ulam na ito ay paboritong kainin ng tatay mo nung bata siya. Tikman nyo rin. Oo nga, kumain kayo ng marami-rami. Halika, apo ko, kumain ka ng maraming merienda. Ay, apo ko, kumain ka pa ng marami. Iyo ang lahat ng ito. Mayroon pa nito. Kami ay hindi na makakain pa. Ha, ano? Bumalik na si Siki. Ay nako, alam ko na. Bahala na kayo kung ano ang gagawin nyo. Abala ako sa ginagawa ko. Wan Ning, ang sarap talaga ng hita ng manok na ito. Baka gusto mo. Jinheng, busog na ako. Lolo, Lola, kumain kayo ng mabagal. Mag-ingat sa kalusugan. Umalis na tayo.
Lahat ng pwedeng maisip na paraan ay nasubukan na. Paano pa kaya natin masisimulan ito? Nanay, nasira itong damit na ito. Walang problema, ilagay mo lang dyan. Tatahiin ni nanay yan mamaya. Damit. Ayos ito na paraan, ha ha ha. Manugang. Eto. Sandali, sandali, sandali. Apo sa tuhod, halika. Sasamahan ka ni Lolo bumili ng damit. Tera. Lolo, itong damit ko. Manager, ilabas mo ang pinakamahusay na damit sa iyong tindahan. Nasaan na ang mga tao? Chunsheng, Dong-an. Maghintay kayo rito sa inyong dakilang lolo. Aalis lang ako sandali, babalik agad. Hindi na kailangan. Dakilang lolo, ay. Kaya't hintayin muna natin dito. Hintayin natin ang pagbabalik ni dakilang lolo. Ipaliwanag natin ito ng maayos bago umalis. Huwag kang makulit. Uy, saan galing itong mabaho na pulubi? Lumayas ka kung gusto mong magpalimos. Alam mo ba kung anong lugar ito? Pasensya na. Naghihintay kami ng tao dito. Aalis na kami agad. Umalis ka na ngayon. Tingnan mo, galing sa probinsya ang mga tao. Pakiusap, makisama ka sa pananalita. Ito ay lugar para magpahinga ang mga customer. Anong masama kung umupo kami sandali dito? Customer, kahit ang pinakamurang damit sa tindahan namin. Baka hindi mo pa rin kayang bilhin. Nandito ka lang para magpalamig sa aircon. Taga-probinsya. Kaya mo bang tanggapin ang iyong pagkatao? Anong nangyayari? Bakit kayo nag-aaway? Manager, may 3 tao na nanggugulo dito. Damumi pa ang mga damit namin dahil sa kanila. Manager, bakit mo ako sinaktan? Sila ang nanggugulo. Walang modo. Alam mo ba kung sino sila? Manager, bakit mo ako sinaktan? Sila ang nanggugulo. Walang modo. Alam mo ba kung sino sila? Hindi ba't mga taga-probinsya lang na nandito para magpalamig? Tumahimik ka. Hindi ko inakala. Nasa ilang saglit lang na umalis ako. Magkakaroon ng ganitong insidente. Baka ayaw mo na talagang magtrabaho bilang manager. Ning. Ayos lang ba ang mga bata? Ayos lang. Matatanggal ka na. Manager, nagawa mong gawin ito para sa 3 probinsyano. Tatanggalin mo ako. Pero ako ay... Umalis ka. Hindi namin kailangan ng katulad mo rito. Sige, tama na. Ang nangyaring iyon kanina. Kalimutan na natin iyon. Ning. Nabili ko na ang buong tindahan na ito. Pwede tayong pumili ng dahan-dahan. Siguradong may akmang damit para sa atin. Pasensya na talaga. Napahiya ko kayo, matandang Ginoong Fang. Susubukan kong mas pagbutihan ang pamamahala. Matandang Ginoo, ang mga damit ko ay, lahat ito ay bago pa. Marami pa itong taon na magagamit. Masyadong mahal ang mga damit dito. Ay, hindi naman. Hindi nga mahal. Ha. Itong tindahan na ito ay, ang pinakamagandang tindahan ng damit sa buong Jiangzhou. Pumili at subukan natin ng kahit alin. Ha. Ay oo nga pala. Hindi ko lang nabili ang tindahan na ito. Nabi ko na rin ang buong kalye na ito. Ang pangalan mo ang nakalagay. Ikaw ang manugang ng pamilya Fang. Wala pang ilang kalye. Hindi pwede yan. Lolo, ang pinakasalan ko ay si Leon na Qiang. Sa teorya, hindi pa opisyal na napapakasal sa pamilya Fang. Ay nako, hindi ba ito pwedeng mangyari kahit kailan? Basta sabihin mo lang. Agad ko. Iyong iaayos ang selusalo nyo ni Jinheng. Pero kung kami lang ni Jinheng ang pumayag, hindi sapat. Kailangan silang dalawa ang papayag. May punto ka ha. Mga bata, saan nyo gustong maglaro? Lolo, gusto ko pang maglaro sa slide. Lolo, gusto ko rin maglaro. Gusto ko rin. Sige, maglaro kayo. Kayo dalawa, lumapit kayo. Sasabihin ko sa inyo, matanda na si Lolo. Kailangan niyong alagaan si Lolo. Naiintindihan niyo ba? Sige, punta na. Sabi ni Mama, pwede na tayong umuwi. Sabi pa ni Mama, napagod na si Lolo. Ikaw. Ano ang tawag niyo sa akin? Lolo. Ang bait-bait na mga apo sa tuhod ko. Kayo, tinawag niyo rin ako na Lolo. Lolo, uwi na tayo. Sige, Ning. Hindi. Apo sa tuhod na babae. Tera, uwian na tayo. Umuwi na tayo. Ay nako. Ha. Anak,
Oy, yung dalawang munting anghel kahapon. Tinawag na nila akong lolo sa tuhod. Ha ha ha. Totoo ba yan, Tay? Gusto ko rin marinig silang tawagin akong lolo. Kailangan mong gumawa ng paraan dyan. Ako, kailangan ko pang palakasin ito. Pag-isipan ko ng mabuti, kung paano ko sila liligawan bukas. Kaya mo yan, anak, hindi, Tay. Ay nako. UHMM. Oh, gets ko na. Oy, meron na. Lolo, Tay, bakit nyo kami tinawag na nagmamadali? Napag-usapan namin ng tatay mo. Simula bukas, hayaan na natin si Wanning na pumunta sa opisina para magsanay bilang general manager. Ito, parang hindi ito masyadong maganda, di ba? Hindi ko pa ito natutunan noon. Paano pamahalaan ang kumpanya? Ay nako. Wanning, ha? Hindi mo ba alam? Nitong mga nakaraang araw, sobrang bigat sa pakiramdam ng aking puso. Tigilan nyo na ang pagpapanggap. Ako at ang lolo mo ay hindi na bata. Ito, kung may masamang mangyari sa amin, ang bilyones na ari-arian ng pamilya Fang, hindi ba't para lang mawawala ng basta-basta? Hindi na maaari, ay nako, kung walang tagapagmana ang pamilya Fang, hindi ako matahimik kahit sa kamatayan. Ay nako, lolo, itay, huwag na kayong magpanggap. Ang ibig sabihin nila, Wanning, ay gusto nilang ikaw, ay makilahok sa pagpapasya ng pamilya Fang, at tuluyang maging bahagi ng pamilya Fang, upang maayos na may tama ang lahat para sa'yo. Pumayag ka na, ha? Ay Wanning, huwag kang mag-alala, gawin mo ito ng buong tapang. Nandito si Lolo para suportahan ka. Kahit magkamali ka, ayos lang. Ang pamilya Fang ay may malalaking kakayahan at negosyo. Hindi madadala ng isang Hengjin Group. Oo, tama. Sige na nga, kung ganun. Kung sakali na may magawa akong hindi tama, pakiusap, sabihan ako agad ni Lolo at Itay. Sige. Kung ganun, bukas na ako magsisimula ng trabaho. Dito na ang kumpanya ng pamilya Fang. Hoy, hindi ba maayos ang paningin mo? Pasensya na. Kanina lang ako. Ay, nako. Tama na. Kailangan ko pang magmadaling pumunta sa interview. Sa aming kumpanya, Hengjin Group, nakakita ng isang pangkaraniwang tao na tulad mo. Talagang malas, PWE. Hengjin, paano nakapasok ang isang probinsyano na tulad mo? Nakapasok dito. Grabe, hindi ko na maintindihan. Irereklamo kita mamaya. Ano pang ginagawa mo dito? Manager Pan, sino sa dalawang ito ang misis ng tagapagmana? Ma'am, kamusta po? Nagpunta ka dito para mag-interview, tama ba? Oo, tama. Ako ang manager ng kumpanyang ito. Kamusta? Kayo ang misis ng tagapagmana ng pamilya Fang, tama. Huwag kang mag-alala, inayos na lahat ni Sir. Misis ng tagapagmana. Dito ang opisina ng General Manager. Tignan mo. May kailangan pa bang idagdag? General Manager. Hindi ba mali ito? Kapapasok ko lang pero ako na agad ang General Manager. Tagapagmana. Inutos ito mismo ni Lolo. Hindi ito maaaring mali. Misis ng tagapagmana. Ang tingin nila sa akin ay misis ng tagapagmana ng pamilya Fang. Kailangan kong sulitin ng maayos ang pagkakataong ito. Sige. Salamat na lang kay Manager Pan. Pero ang opisina na ito ay medyo marumi. Hayaan na lang natin na. Ang intern na sumama sa akin. Tawagin siya para maglinis dito. Sige, ako ang mag-aasikaso nito. Kapag naglilinis, dapat gawing maayos ang paglilinis. Sabihin mo sa kanya na isuot ang uniforme ng tagalinis bago pumunta. Walang problema. Sige, umalis ka na. Nang ahas kang sumalungat sa akin. Tingnan natin kung paano kita parurusahan. Hi.
Guowai, naasikaso na ba ang lahat ng trabaho ni Wan Ning? Tandaan mo, huwag pabayaan si Wan Ning na makaranas ng anumang hirap sa Hengjin. Tatay, huwag kayong mag-alala. Ako mismo ang nagutos kay Secretary Pan na asikasuhin ito. At pinaalala ko rin na huwag ipaalam ang totoong pagkakakilanlan ni Wan Ning. Maganda. Kumusta naman ang trabaho ni Wan Ning? Kahit hindi niya magawa ng maayos, ayos lang. Dapat nating bigyan si Wan Ning ng panahon para mag-mature. Tatay, ang Jinheng ang nagbigay sa pamilya natin ng napakagandang manugang. Napakabilis ng pag-unlad ni Wan Ning sa kumpanya. Ngayon ay nakapwesto na siya bilang manager. Maswerte ang pamilya Fang natin. Sige. Pumunta tayo at sorpresahin si Wan Ning. Sige, huwag natin siyang sabihan. Magandang araw, manager. Pansamantalang itigil mo muna ang ginagawa mo. Suotin mo ang damit na ito. Linisin mo ang opisina ni General Manager Leo. Manager, napaka-urgent ng mga dokumentong ito. Kailangang tapusin kaagad. Sinabi ng pumunta ka na. Ang dami mo namang sinasabi. Isa pang salita, sisibakin na kita ngayon din. TSK. Ay nako. Marunong ka bang maglinis ng sahig? Sasabihin ko sa'yo, kapag nasaktan mo ako sa pagkatumba ko, 10 tulad mo'y hindi makakabayad. Bilang babala sa'yo, ako ang apo sinilang na manugang ng pamilya Fang. Ang pamilya Fang ng Jiangzhou. Ilan bang pamilya Fang ang nasa Jiangzhou? Aba, hindi ko akalain. Kahit isang hamak na langgam tulad mo, narinig pa rin ang tungkol sa amin. Ang sikat na pangalan ng pamilya Fang. Kaya hindi ka ba magmamadali ngayon? Magluhod at humingi ng tawad sa akin. Bakit ako luluhod sa'yo? Ikaw mismo ang nag-ingat kaya ka nadulas. Ayaw mong lumuhod, ha? Maniwala ka man o hindi, palalayasin kita ng personal. Lumayas ka sa Hengjin. Lumayas ka sa Jiangzhou. Ayos ka lang ba? Sino ka? Pumasok ka sa opisina ko nang hindi man lang kumakatok. Ano raw ang sinabi mong gagawin mo sa kanya? Ikaw na maliit na babae. Akala mo ba tatawag ka lang ng ilang taga-probinsya dito? Matatakot na lang ako sa'yo. Ganun ba? Isang grupo ng karaniwang tao. Hoy, alam niyo ba kung sino ako? Sasabihin ko sa inyo. Ako ang manugang ng pamilya Fang. Ang asawa ko ay ang tanyag na batang ginoo ng pamilya Fang. Fang Jinheng. Ang biyenan kong lalaki. Siya ang pinakamayaman sa Jiangzhou, si Fang Guowai. Tungkol naman sa lolo ko. Siya ang padrino ng Jiangzhou, si Fang Lixen. Ano, natatakot na ba kayong lahat? Kayong lahat dito. Nagtatapang-tapangan pa sa harap ko. Anak, kailan mo? Pinakasalan ng ganitong masungit na asawa. Hindi ko talaga alam ang tungkol dito. Mukhang kailangan itong imbestigahan ng mabuti. Hoy, naririnig ba niyo ang sinasabi ko? Lumayas kayo agad. Hoy, Manager Pan. Dumating ka sa tamang oras. Ang babaeng ito, pati mga kamag-anak niya, dinala ko na. Bilisan mong palayasin silang lahat. Pangulo Fang. Matandang ginoo. Tagapangulo. Fang. Sinabi ko sa'yo na alagaan mong mabuti ang binibini ng pamilyang Fang. Ganito mo siya inalagaan. Pinapaglinis mo siya. Inuuto mo ba kami na walang magtatanggol sa pamilyang Fang? Tatagapangulo. Ako. Hindi ako iyon. Ako. Tatagapangulo. Ay, hala. Siya po ang nagpapanggap na binibini ng pamilyang Fang. Wala akong kinalaman dito. Ako. Talagang wala akong alam dito. Anong sinabi mo? Pangulo Fang. Ninamamanhik ko sa'yo. Patawarin mo na ako. Hindi ko talaga alam. Hindi ko iyon sinasadya. Talagang hindi ko alam. Siya ang binibini ng pamilyang Fang. Nang ahas kang apihin ang binibini ng pamilyang Fang. Basta ko na lang ba kayong palalayain? Nasaan na ang dangal ng pamilyang Fang? Mga tao, palayasin niyo sila mula sa Hengjin. At ipaalam sa lahat ng kumpanya sa Jiangcheng. Huwag na silang kailanman tanggapin. Pangulo Fang. Nakikiusap ako. Huwag mo akong tanggalin sa trabaho. Tapos na ang lahat. Nakikiusap ako. Tapos na ang lahat. Gagawin ko ang kahit ano. Pangulo Fang. Pangulo Fang. Wan Ning, kasalanan nito ni Papa sa'yo. Pasensya na kung nagtiis ka sa Hengjin. Papa, ayos lang ako. Kahit gaano kahirap at kapagod. Ako pa rin ang manugang mo. Anong tawag mo sa akin? Tinawag mo akong Papa. Hindi mo ba ako sinisisi? Papa. Oo, Papa. Tinawag niya akong Papa. Sa wakas, tinawag ka na ni Wan Ning ng Papa.
Wan Ning, nagdesisyon ka talaga, Siyam. Hindi ka na ba papasok sa trabaho sa kumpanya? Mula nang ako, ang pagiging apong manugang ng pamilya Fang ay nalantad. Ang mga tao sa paligid ko ay nagsimulang purihin ako, at aluin ako, Jin Heng. Pero sa totoo lang, ayaw ko ng ganito. Sige, kung ganun, simula ngayon. Ikaw na lang ang tumutok sa bahay at mag-alaga ng mga bata. Ako na ang magtatrabaho para sa ating dalawa. Sige, sige, sige. Simula ngayon. Si Dakiyang na ang bahala sa akin. Jin Heng, hindi ko akalaing ikaw nga ito. Sino ka? Si Chi ito. Kuya Jin Heng. Matagal na akong nawala. Namiss mo ba ako? Kuya Jin Heng, siya ba ang kasintahan mo? Kumusta? Ako ang kababata ni Kuya Jin Heng. Ako si Chi. Kamusta? Ito ang nobya ni Jin Heng. Hey, sa unang tingin pa lang, halatang taga-probinsya siya. Madali lang siyang kontrolin. Kapag nakapag-asawa ako sa pamilya Fang, ang krisis sa pananalapi ng pamilya ko, malulutas na rin. Kuya Jin Heng, ang tagal na nating hindi nagkita. Ililibre ko kayo ng inumin. Dapat lang, hindi mo tatanggihan ang imbitasyon ng iyong kababata, tama ba? Kuya Jin Heng, tingnan mo naman, huwag ka bang pwedeng maging mas maginoo? Kung hindi, mas mabuti siguro na ako na lang at si Ate Wan Ning ang magkatabi. Ganito, mas madali tayong makakapag-usap. Halika na. Tingnan mo, mas madali na ngayon, di ba? Kuya Jin Heng, alam mo ba, sobrang nakakabagot sa ibang bansa. Gusto kong umuwi araw-araw. Kuya Jin Heng, natatandaan mo pa ba? Noong dati tayo, bata pa lang, araw-araw, lagi tayong magkasama sa paglalaro. Ilang taon na ang lumipas. Sa gitna, napakaraming nangyari. Ano ba yan? Hayaan mo tutulungan kitang alalahanin. Ang natatandaan ko noong bata pa tayo. Ikaw ang pinakagusto mo na hawakan ang kamay ko. Tapos tumakbo kung saan-saan. Kahit dumilim na ayaw mo pa rin umuwi. Dakiyang. Jin Heng. Totoo ba ito? Wan Ning. Mga bagay-bagay lang iyon noong bata pa tayo. Bukod pa doon, ang dami ng taon ang lumipas. Si Chi, ang mga nangyari nitong nakaraang mga taon. Mula ngayon, huwag mo nang banggitin ito. Oo, oo. Nga pala, Ate Wan Ning, narinig ko kay Kuya Jin Heng. Ikaw pala ay galing sa probinsya. Ang galing mo talaga. Naabot mo ito ng dahan-dahan. Sayang, ikaw at si Kuya Jin Heng. Malaki ang agwat ninyo sa pinanggalingan. Ganitong sitwasyon, sa hinaharap, hindi may iwasang maraming problema. Tingnan mo, hindi ka pa marunong ng etiquette sa pagkain. Baliktad ang hawak mo sa kutsilyo at tinidor. Problema ito. Kung mapahiya ka sa purama ng pamilya, walang problema. Tuturuan kita. Kuya Jin Heng, ikaw rin talaga. Ang tagal na. Hindi mo pa tinuturuan si Ate Wan Ning. Hindi niya kailangang alamin ang etiquette. Dahil, maaari ko siyang subuan. Ayos, ayos. Kayo dalawa. Naglalambingan kayo sa harap ko, ha? Sige, mamaya, sasabihin ko sa lolo mo ang ginawa mo. Sige na. Halos tapos na tayo sa pagkain. Kuya Jin Heng, bakit hindi tayo lumabas para maglakad-lakad? Kakauwi ko lang sa bansa. Hindi pa ako sanay dito. Ikaw talaga. Kailangan mo akong samahan para maglibot ng maayos. Aba, ang ganda ng tindahang ito. Gusto kong subukan ito. Kuya Jin Heng, tingnan mo nga ito. Maganda ba ito? Ang babaeng ito na parang taga-probinsya. Kahit mag-ayos pa siya, mukha pa rin siyang taga-probinsya. Pareho tayong magsusuot ng parehong damit. Malalaman natin kung sino ang mas maganda. Ate Wan Ning, subukan mo rin. Para magamit na rin bilang gabay. Para sa'yo. Tara na.
Jinheng, maganda ba ako? Wan Ning, hindi ko inaasahan na kapag nag-ayos ka, ganito ka pala kaganda. Siguradong mahalang damit na ito. Hindi yata bagay sa akin ito. Sinong may sabi? Ang ganda mo ngayon. Suotin mo na lang. Kahit nagaano pa siya kaawa sa'yo, nasira mo ang mahal at natatanging best Taida. Magagalit pa rin siya, di ba? Wan Ning. Ito ay ang pinakamahal sa aming tindahan. Pinakamahal na best Taida. Kuya Jinheng, sigurado akong hindi sinasadya ni Ate Wan Ning. Tungkol naman sa pagbabayad, maghahanap tayo ng paraan. Amo, pasensya na. Talagang hindi ko sinasadya. Huwag nang magsalita ng walang kwenta. Bayaran mo na lang. Ang best idang ito ay natatangi. Hindi pwede kahit kulang ng isang cash-in. Ayos lang. Magbayad ka na lang gamit ang card. Kukunin namin ang best idang ito. Pagkatapos ng pagkukumpuni, gagawin namin itong mas maganda pa. Jinheng, hindi ka ba galit? Siyempre hindi. Dahil, hindi mo rin naman sinasadya. Shen Siki, binabalaan kita. Huwag mo nang subukang lokohin si Wan Ning. Hindi ka naman talaga killbell niya. Huwag mo ring subukang pag-awayin ang ugnayan namin. Kuya Jinheng, naiintindihan mo ako ng mali. Paano ko magagawa iyon? Jinheng, huwag kang bastos. Siya naman ang iyong matalik na kaibigan mula pagkabata. Mag-usap tayo ng maayos. Huwag kang magalit. Pasensya na, Siki. Kanina lang. Masyado akong padalas delos. Siki, uuwi muna kami. Magpapalit muna ako ng damit. Su Wan Ning, hintayin mo ako. Bago bumalik si Kuya Jinheng, isusumbong kita kay Lolo Fang. Siguradong hindi magugustuhan ni Lolo Fang ang napili ni Kuya Jinheng, itong batang babae mula sa probinsya. Dagdag pa, magkababata kami ni Kuya Jinheng, at mahal na mahal ako ni Lolo Fang. Hindi ko matanggap na hindi kita mapaalis. Lolo Fang. Lolo Fang, hindi ba ito si Siki? Ang laki mo na. Lolo Fang, namiss ko po kayo habang nasa abroad ako. Hindi ba? Kakabalik ko lang. Kaya inuna kong bisitahin kayo. Sige, naalala ko, na kayo, ay paborito ang walnut pastry ng Quiway Residence. Ay, nako, binili ko po ito para sa inyo. Tikman niyo po agad. Sige, Siki, napakamaalalahanin mo. Ikaw talaga, parang noong bata ka pa rin. Matalino at mabilis. Tingnan mo ang sinasabi mo. Lolo, naalala ko lang. Noong bata pa ako, gustong-gusto kong pumunta sa bahay ng pamilya Fang para maglaro. Noong panahong iyon, ako at si Kuya Jinheng, parang ang dami naming kwento. Hindi ko rin alam. Kumusta na kaya si Kuya Jinheng ngayon? Sige na, ngayon, dito ka na maghapunan. Tamang-tama, parating na rin si Jinheng. Sa mga taon na wala ka, maraming nangyari sa bahay. Dito ka na kumain. Eto, mahirap ba ito? Narinig ko, na si Kuya Jinheng ay mayroon na. Bumalik na si Jinheng. Jinheng, tingnan mo kung sino ang dumating. Batang amo, sabi ni Ginoo, may kailangan iulat kay matandang Ginoo. Pakiusap, pumunta kayo ni matandang Ginoo. Wan Ning, tamang-tama, ay entertain mo sandali si Siki. Kaibigan ng pamilya Fang ito. Tamang-tama, pwede kayong magkilala. Sige po, Lolo. Dahan-dahan lang po, Lolo. Hindi ko akalain na ikaw na taga-probinsya. Ay may kakayahan din pala. Anong sinabi mo? Talaga bang iniisip mo na? Hindi ko alam ang gusto mong gawin. Hindi naman iba kundi, gusto lang makapag-asawa sa pamilya Fang para maginhawa ang buhay. Pero dahil nandito na ako ulit, itigil mo na ang pangarap mong yan. Ang ibig mong sabihin, gusto mo ring magpakasal kay Fang Jinheng. Ang pagsasama ng ating pamilya
ay tinatawag na kasunduan sa kasal. Bukod pa rito, ako at si Kuya Jinheng ay magkaibigan na mula pagkabata. Sino ka ba talaga? Hindi ko alam kung anong nakita ni Jinheng sa isang kagaya mong taga-probinsya. Pero habang narito ako, huwag ka nang mangarap na makapasok sa pintuan ng pamilya Fang. Bakit ka tumatawa? Wala lang. Noong nakaraang 2 araw, parang may nagsabi ng parehong bagay. Ikaw ay makakatulong sa kinabukasan ng kumpanya. Ate Wanning. Ate Wanning, kahit pa na ako at si Kuya Jinheng ay nagkakilala na muna. Hindi mo naman kailangang buhusan ako ng mainit na tubig. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Ate Wanning, alam kong mayroon kang galit sa akin, pero hindi mo naman kailangang maging ganito kaugali. Kuya Jinheng, Lolo Fang, okay lang po ako. Kayo, huwag niyong sisihin si Ate Wanning. Ako ang bumalik. Na-misinterpret ako ni Ate Wanning. Wala namang nasaktan kay Wanning, di ba? Wala akong problema. Lolo, anong nangyari dito? Hindi ganito ang nakasulat sa script. Ate Wanning, ayos ka lang ba? Aksidente kong natapon ang tasa ng tsaa kanina. Akala ko ikaw ang may gawa. Na-misinterpret kita. Kasalanan ko, kasalanan ko. Pero Ate Wanning, gusto ko pa ring sabihin sa'yo. Pareho tayong bisita ng pamilya Fang. Huwag natin silang pag-usapan sa likod ng masama tungkol sa pamilya Fang. Sinabi mo lang sa akin kanina, ang mga masamang bagay tungkol kay Lolo Fang. Kunwari hindi ko narinig. Pero sana, huwag na natin ulitin. Sinabi mo bang si Wanning ay sinisiraan ako sa likod? Anong mga sinabi niya? Wala. Lolo, huwag kayong magalit. Hindi rin sinadya ni Wanning. Sinabi lang naman niyang mainitan ang ulo niyo. Makitid ang isipan. Pawang kalokohan lang. Lolo Fang, ang karangalan ng matandang lolo ng pamilya Fang. Hindi lahat ay kayang bastyusin. Tingnan ko kung ano ang gagawin mo ngayon. Ikaw ba ang nagsabi ng mga ito, Wani? Ano sa tingin mo? Ikaw, kailanman ay walang sinuman ang naglakas loob na magsalita ng ganito sa akin. Kailanman ay walang sinuman ang naglakas loob na magsalita ng ganito sa akin. Sige. Nagalit si Lolo Fang. Wani, tapos ka na. Magaling ang sinabi mo. Lahat ng ito ay mga bisyo na kailangan kong baguhin. Ako bilang tao, sa buong buhay ko, kailanman ay walang sinuman ang naglakas loob na kontrahin ako. Ngayon ay nagawa mong ilabas ito. Magaling ito. Ako, siguradong babaguhin ko ito sa susunod. Ano itong sitwasyong ito? Siya pa rin ba yung taong pinaniniwalaan agad? Ang pinuno ng pamilya Fang. Hindi kailanman pumalpak ang mga galaw na ito. Bakit ngayon hindi ito umubra? Lolo Jinheng, wala naman talagang nangyari sa akin kanina. Pero ang braso ni Siki ay talagang nasunog. Ikaw rin, Siki. Kung gusto mong uminom ng mainit na tubig, magbuhos ka na lang. Mainit ang tsaa na ito. Paano kung masunog si Wani? Paano na yan? Lolo, ako. Hindi. Ano bang nangyayari dito? Dati hindi ba si Lolo Fang ang paborito niya ako? Sinabi pa na kami ni Kuya Jinheng ay talagang magkapareha. Hindi pwede. Kailangan ko pa rin puntahan si Lolo Fang para maalala niya. Ako talaga ang kay Kuya Jinheng, kababata. Ang kasayahang ito ay kailangan pa rin isagawa. Kakauwi lang niya. Hindi sanay. Ikaw, kailangan mo siyang tulungan pa. Sa katunayan, sa dami ng inyong pinagsamahan taon-taon, tama ang sinabi ni Lolo. Ako ang mag-aayos. Ako ba ang pinag-uusapan? Kuya Jinheng. Lolo Fang, pasok. Lolo Fang. Lolo Fang, narito na naman ako para imasahe kayo. Sige. Tingnan nyo, habang nag-aaral ako sa ibang bansa, kumusta ang natutunan kong kasanayan? Okay naman. Si Chi, kakabalik mo lang sa bansa, nasasanay ka na ba? Mas maganda dito kaysa sa ibang bansa. Lolo, inumin nyo ang tsaa. Ang iyong pagiging masigla ay tulad pa rin ng dati. Ang kasayahan sa mga susunod na araw. Ipagkatiwala ko na sa iyo. Kung may kulang, puntahan mo ako. Handaan. Kamakailan dito sa mansyon, napakaraming malalakit maliliit na bagay. Medyo hindi ko na makayanang gawin lahat. Kung wala kang ginagawa, tamang-tama para makapagpraktis ka. Sige. Salamat, Lolo Fang. Aayusin ko na ngayon. Magpatuloy ka sa ginagawa mo.
Siya na ang bahala sa handaan. Bakit ang saya mo? Totoo nga, kanina lang. Nag-uusap sila tungkol sa welcome party para sa akin. Ang tungkol sa handaan. Sabi ko na nga ba, siguradong hindi nakalimot si Lolo sa aking kahusayan at lilipat ng gusto sa probinsya ng iyon. Tingnan natin paanong panalo ko sa iyo ngayon. Wan Ning, sa susunod, ang ganitong gawain, hayaan mo nang gawin ng mga katulong. Hindi ako tulad mo, aking ginoong tagapagmana. Kung wala akong ginagawa, parang may kulang. Sige, gawin mo, aking ginang. Aba. Su Wan Ning, tingnan mo ang itsura mong miserable ngayon. Ang probinsya ng ito ay bagay lang sa paggawa ng gawaing bahay. Pero iba ako. Kakauwi ko lang sa bansa. Maghahanda na agad si Lolo Fang ng selusalo para sa akin. At ipinagkatiwala pa sa akin na pamahalaan lahat. Alam mo ba na sa pamilya Fang, napakalaking kapangyarihan nito. Tumabi ka. Tingnan mo, ang dumi ng paligid mo. Hintayin mo. Pagkatapos ng selusalo, makikilala na ako ng lahat sa Jiangzhou. Kuya Jinheng, bakit ka nandito? Hindi mo ba kailangang samahan si Wan Ning ngayon? Sabi ni Lolo, na sumama ako sa iyong maghanda para sa selusalo. Dahil kung ikaw lang ang gagawa, hindi rin tama. Ano ba ang relasyon ng mga pamilya natin? Kailangan pa bang sabihin yan? Totoo ngang gusto pa rin ako ni Lolo Fang. Gusto niya na patagang itulak kami ni Kuya Jinheng. Sabi ko na nga ba, si Lolo Fang na ganitong pinuno ng pamilya, paanong mahuhulog sa isang probinsya ng babae? Kuya Jinheng, ako. Sinong hindi nag-iingat na bagay? Ang sakit naman ito. Ay nako. Oy, Chunsheng. Punta ka doon, maglaro ka na lang. Saan galing ang batang ito? Talagang nakakainis. Oo nga, hindi ba? Tingnan mo ang dalawang batang ito. Pangit at malikot pa. Nakakainis talaga. Ang dalawang ito ay mga anak ko. Ano? Ikaw? Lahat kayo may mga anak na. Sige, tayong nang bahala sa mga bagay tungkol sa selusalo. Ikaw na ang bahala dyan. Ngayon ay dadalhin ko ang dalawa kong malikot na at pangit na anak para maglaro sa labas. Ako. Anak. Walang problema. Hindi ko alintana ang nakaraan ni Kuya Jinheng. Basta matapos na ang selusalo, mapasok lang ako sa pamilya Fang. Ayos na ang lahat. Ay, MS Chen, hindi ko inakala na pagkabalik mo pa lang sa bansa, ang pamilya Fang ay nagdaos na agad ng napakagarang selusalo para sa iyo. Talagang nakakapagpasaya at nakakapagdiwang iyan. Mukhang ang pamilya Fang ay gustong piliin ka bilang kanilang manugang. Ay salamat sa iyong imbitasyon. Kung hindi ako makakadalaw sa selusalo ng pamilya Fang. Kami ni Kuya Jinheng ay magkakilala na mula pa noong bata. Maaaring itinadhana rin ito na ako ay mapang-asawa ng isang Fang. Yan ay parang isang biglang pag-angat sa hinaharap kapag umasenso na. Sana'y palagi mo akong tulungan. Ay, walang anuman. Sige, tahimik muna tayong lahat. Siguro'y alam na ng lahat sa mga nakaraang araw na sa aming pamilya Fang ay may nangyaring sunod-sunod na mga pangyayari. Pero sa kabutihang palad, ang wakas nito ay nakapagbigay kasiyahan. Ang selusalong ito na dapat matagal nang ginawa ay naantala hanggang sa araw na ito. Susunod, ay hayaan ninyong i-anunsyo ng aking apo sa lahat. Halika. Ang selusalo ngayong araw ay para sa pagpalit sa lahat ay formal na ipakilala ang isang tao. Matagal na kaming magkakilala at dati na kaming nagtutulungan sa isa't isa. Naraos ko ang napakahirap na panahon. Maaaring sabihin na, kung wala siya, wala rin ang kasalukuyang ako. Kahit na, siya ay pansamantalang umalis sa akin. Pero sa puso ko, hindi kami kailanman nagkahiwalay. Narito po ngayon, ang tunay na bida ng pagdiriwang ngayong araw. Ano? Teka. Ito. Anong ibig sabihin nito?
Lolo Fang, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba't ako ang bida ngayong araw? Ay, hindi ko sinabi na ikaw. Ay, Jinheng, ikaw ba ang nagsabi? Ano ba? Bakit ako abala nitong mga nakaraang araw? At napakahirap pa, anong ibig sabihin nito? Hindi ba ito ay upang salubungin ako? Sa pagdiriwang ng aking pagbabalik, hindi ito. Mula pa noong simula, ito ay para sa salubong na handaan para kay Wan Ning. Ay, Siki. Baka naman nagkamali ka ng pagkaintindi. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Lolo, hindi ba't paborito mo ako dati? Sinabi mo na kami ni Kuya Jinheng. Ay talagang bagay na bagay. Ikaw na taga-barangay lang, ay hindi dapat na maging apo niyang manugang ng pamilya Fang. Kung pag-uusapan ang pagkakakilanlan, katawan, at hitsura, mas mataas ako sa'yo. Lolo, pakitingnan niyo ng maigi. Ikaw ay walang galang. Ang pamilya namin ay may iisang apo na manugang. Siya ay si Su Wanning. Kung patuloy kang nagsasalita ng kalokohan, ang pamilya ko at ang pamilya niyo, Chen, ay tuluyan ng puputulan ng ugnayan. Jinheng, parang hindi ito maayos. Walang problema. Kailangan niya ring harapin ang realidad. Anong panahon na ito? Naglalaro pa rin ng ganyang taktika. Itong batang babae. Noong bata pa siya ay napaka-cute. Paano nang lumaki at nagpunta ng ibang bansa? Pagbalik ay ganito na ang ugali. Sayang talaga. Tama na, wag na siyang pag-usapan. Itay, hindi niyo ba ipapakilala sa lahat? Si Wan Ning. Mga kasama, si Wan Ning para kay Jinheng. 6 na taon ay parang isang araw lang. Hindi iniwan o pinabayaan. Ang kanyang katapatan ay halatang halata. Siya ay magandang halimbawa ng makabagong kababaihan. Karapat dapat siya sa aming pamilya. Ngayon ay formal kong inaanunsyo na si Su Wan Ning ay ang sa aming pamilya, ang lehitimong apo-in-law. Zuan. Miss, kalma ka na. Babalik na si amo. Lumayas ka, lumabas ka. Lumayas kayong lahat. Paano nangyari ito? Bakit? Paano ito nangyari? Sino ba talaga ang Su Wanning na yan? Bakit ba ang buong pamilya Fang ay gustong-gusto siya? Tama, pati si Fang Jinheng ay sinadyang linlangin ako. Pinaniwalaan ako. Oo nga, oo nga. Gusto nilang makita ang kahihiyan ko. Sino? Gusto mo bang mag-higanti? 3:00 ng hapon. Pumunta ka sa akin. Mag-higanti. Ikaw si Chen Siki, di ba? Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay may pareho tayong kaaway. Iyon ay ang pamilya Fang. Dahil doon sa taong iyon, hindi na makabangon ang mama ko sa kama ngayon. Nakatali na rin ako sa wheelchair. Dahil ayaw niyang mabuhay ako, hindi rin siya dapat mabuhay. Gagawin ko ang lahat para ang babaeng iyon ay magdusa ng husto. Gusto mong maghiganti sa pamilya Fang. Pero sa lakas ng pamilya Fang ngayon, wala tayong laban. Hanapin ang pamilya Fang. Hindi. Ang target ko ay ang babaeng iyon lamang. Tag-init ay nabubuhay, taglamig ay payapa. Kumain na ng prutas. Tag-init ay nabubuhay, taglamig ay payapa. Kumain na ng prutas. Chun Sheng Dong-an. Tag-init ay nabubuhay, taglamig ay payapa. Saan ba talaga pumunta? Huwag mo akong takutin. Ano ang nangyari, Wani? Jinheng, nawawala sina Chen Sheng at Dongen. Hindi ko sila mahanap kahit saan. Huwag kang kabahan, baka nagpunta lang sila sa kung saan para maglaro. Nakita mo ba sina Chen Sheng at Dongen? Kaninang umaga nakita ko pa sila. Lumabas ang 2 batang ginoo para maglaro. Tapos bigla na lang. Kunin agad ang lahat ng CCTV sa paligid. Hanapin ang kinaroroonan nila. Oo. Tita, ano ang nangyari? Kailangan niyo ba ng tulong namin? Hindi na kailangan. Ang bait talaga. Tag-init ay nabubuhay, taglamig ay payapa.
Sino ba talaga ito? Sino ang dumukot sa mga anak ko? Gamitin agad ang lahat ng resources ng pamilya Fang. Maglunsad ng malawakang paghahanap sa buong lungsod. Kailangan mahanap ang mga apo sa tuhod ko. Bilisan nyo. Ikaw na namang masamang tita. Masamang tita hahaha. Kahit ano pa ang sabihin mo. Pero ang mga sinabi mo ngayon, posibleng maging mga huling salita mo na ito. Dahil gusto mo namang magsalita. Sige, magsalita ka pa. Wala kang pagkakataon sa susunod. Imposible. Siguradong darating si Mama para iligtas tayo. Kaya isipin mong mabuti. Kung dadating sila para iligtas ka, ibig sabihin, iniwan nila ang kapatid mo. Nagsisinungaling ka, imposibleng mangyari iyon. Hindi ako nagsisinungaling kailanman. Dahil ganyan ang ginawa ng pamilya nyo sa akin. Huwag nyo akong sisihin kung magiging malupit ako. Matindi ang gagawin kong paghihiganti sa inyo. Para maranasan nyo rin ang mawala ang lahat. Mawala ang lahat. Papa, Mama. Sige. Ay, huwa-huwa. Anong sabi ng hepe? Sabi ay nagpadala na ng lahat ng tao para maghanap. Naniniwala akong magkakaroon na agad ng resulta. Dong-an. Shen Siki. Siki, pakawalan mo muna si Dong-an. Ano man ang kondisyon mo, tatanggapin ko. Pakawalan mo siya. Baka siya mismo ay hindi pa handa. Anong sinasabi mo? Papa, Mama, huwag kayong dumating para iligtas ako. Dong-an, anong sinasabi mo? Shen Siki, anong sinabi mo kay An? Anong sinabi? Malalaman mo rin agad. Ang tagal nating hindi nagkita, Ginoo. Miss na miss ka ng batang Ginoo mo. Zhang Lili, anong gagawin mo kay Chunsheng? Wala naman, pero gusto kitang laruin ng maliit na laro. Wala akong oras para makipaglaro sa'yo. Pakawalan mo na sina Chunsheng at An. Manahimik ka, Fang Jinheng. Wala kang karapatang makipag-usap ng kondisyon sa akin. Kung ano ang sabihin ko, iyon ang gagawin mo. Makinig ka mabuti. Ang dalawa mong anak ay nakatali sa magkaibang lugar. At isa lang ang pwede ninyong iligtas. Ano ang sinabi mo? Sa loob ng 5 kilometrong paligid, ay naglagay ako ng mahigpit na seguridad. Basta malaman ko, na may ibang pamilya ni Fang, o mga pulis na lumitaw, kaagad kong papatayin sila. Zhang Lili, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Gusto kong maghiganti. Maghiganti. Ang dalawa mong anak, isa lang ang pwede ninyong pumili. Pag pinili mo ito, mamamatay ang isa pa. Gusto kong ay paranes sa'yo. Ang pakiramdam na hindi mo na gustong mabuhay sa sakit. At gusto ko rin ay paranes sa'yo. Ang pakiramdam na ikaw mismo ang pumatay sa iyong anak. Tatay, nanay, iligtas ninyo si kuya o si bunso. Huwag mo akong alalahanin. Chunsheng, kailangan iligtas ang dalawa. Lahat sila ay aking mga anak. Hindi pwedeng wala ang isa man sa kanila. Kailangang iligtas ang dalawa. Tama, kailangang iligtas ang dalawa. Siguradong magiging ligtas sila. Siguradong mangyayari iyon. Siguradong may paraan. Ang galing ng ginawa mo. Nakakatuwa makita ang kanilang mga naguguluhang mukha. Talagang napakagaling. Susunod, titingnan natin kung sino ang una nilang ililigtas. Nasa bundok ako. Nasa bayan ka. Magkahiwalay tayo ng napakalayo. Kahit ano pang mangyari, hindi sila aabot. Bakit ang dami ngayon? Naakyat sa bundok ang mga taga-baryo para magputol ng kahoy. Hayaan mo na, wala namang problema. Bantayan mong mabuti sila para sa akin. Tansya ko, malapit na. Pipili na sila. Sige. Gusto mong tumakas, ha? Mukhang sawa ka na sa buhay. Hindi mo na mahihintay ang pagdating nila para iligtas ka. Nanay, tatay, dumating na kayo. Dongan, nanay, tatay, dumating na kayo. May nangyari kay kuya. Huwag kang matakot, nandito kami ni nanay at tatay. Hindi namin kayo pababayaan. Pero si kuya ay... Huwag kang mag-alala, Dong-an. Wala ring problema si Chunsheng. Dagang, puntahan mo at tingnan. Anong nangyari? Oo. Dagang. Imposible ito. Palagi kong binabantayan ang surveillance sa phone. Hindi talaga dadating ang pamilya Fang at mga pulis. May ilang mga taga-nayon lang na pumuputol ng puno. Maaaring
Kayo ba ay? Ikaw yung nambubuli. Sa batang si Wanning, tama ba? At ikaw ang dumukot sa anak nila. Napakasama ng kalooban mo. Anong balak nyo gawin? Mga taga-nayon. Dalhin ang masamang taong ito. Sa punong barangay. Hoy kayo. Huwag kayong lumapit. Bitawan nyo ako. Bitawan nyo ako. Lola Leo. Wala ka bang nangyari sa'yo? Salamat, Lola Leo. Mukhang malusog ang batang ito. Mabutit walang nangyari. Chun Sheng. Dumating si Lolo. Huwag kang matakot, Chun Sheng. Pakiusap, pumasok na ang ikakasal. Hindi ko akalaing makikita ko ang kasal ni Jin Heng. At may dalawa na ring tunay na apo sa tuhod. Hindi ko akalaing ang batang paslit na ito ay lalaki agad ng ganito kabilis. Tignan mo ang dalawang apo sa tuhod na ito. Ang itsura mo ay parang kay Jin Heng noong bata pa siya. Ginoong Fang, kahit sa kahirapan o kayamanan, kahit sa kalusugan o karamdaman, kahit sa magaganda o mahirap na yugto ng buhay, kapag kailangan ka ni Binibining Su, handa ka bang hindi siya iwan, at makasama siya habang buhay? Oo, handa ako. Binibining Su, kahit sa kahirapan o kayamanan, kahit sa kalusugan o karamdaman, kahit sa magaganda o mahirap na yugto ng buhay, kapag kailangan ka ni Ginoong Fang, handa ka rin bang hindi siya iwan, at makasama siya habang buhay? Oo, handa ako. Kami rin ay handa. Talagang kamukha niya si Jin Heng noong bata pa. Ngayon, hinihiling namin na halikan ng bagong kasal ang bagong nobya.